Pag-uusapan po natin ang Labor Standards Law. Dito tayo sa hours of work. Ang minimum hours of work is 8 hours. Habang nagsasama sila, nagkaroon ng epekto sa akin at sa mga anak ko. Kaya siguro iniwan niya at nag-wish yung lalaki na hindi mapunta sa kanya yung bangkay. Yung lalaki maging liable ng concubinage. Kasi nagsasama sila bilang mag-asawa ng kanyang gabi. Magandang araw po sa inyong lahat. So, sabihin natin doon sa isang place. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Poblenos Regados. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Poblenos Regados. Kami po inyong makakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Vienda. At ngayon ay kasama natin si Mayor. Hindi. Hindi ba ano yan? Premature ka. Premature campaigning? Di ba? Di ba nagpa-file eh? Oo. Chika-chika pa lang daw eh. Pagka nag-file, Yun yun na yung yun. premature campaigning. Oh, yeah. Eh wala pa yung time Sabagay, na ano sabagay. eh. So, on papers, hindi pa ako kandidato. Wala pa. Wala pang premature campaigning kasi hindi pa siya Chika-chika. kandidato eh. Hindi pa Chika-chika ako pa lang nag-decide. Saka hindi pa nag-decide. Wala Wala pa na. So, Kailan? Dinig ko man yung so. Wala. So, kailan? kung nasa puso mo ang maglingkod sa Paglilingkod sa taong bayan. bayan, Yes. bakit hindi? Ngayon. Oo. Bakit bukas Kung, ba? kung hindi ngayon, kailan? Kailan? Correct. Kung hindi ikaw, sino? Sino? Maganda yun Kung hindi dito, saan? Saan? Magre-declare. Oo. Wala pa. Bakit naman pinatatakbo ka, Atty? Ano? Hindi, nasama ako sa survey. Nag-start lang yun sa fun run. Kala tatakbo ako sa election, pero in fact, fun run lang. Tatakbo nga naman kasi. Then, Husay sama ang sa handler issue. mo, ha? Husay, ha? Aral. Pumi-VR talaga. Teka muna, bago natin kausapin si attorney ng dire-diretso, Oo. intro muna. O syempre, pero dahil nakita na nila, ang ating kasama ngayon dahil usapang batas tayo. Ang abogado nagsimula rito sa Poblenos Regados na binata. Oo. At ngayon ay may asawa na. May yes. anak pa. May anak pa. Oo, di ba? Nakabuo na ng pamilya. Akala ko kayong dalawang magkakatuluyan nun eh. Hindi daw kami meant to Hindi be. pwede. Taken. Taken na. Ayun. Sa bagay, may taken 4 na, ginagawa na nga eh. Oo nga. Baka may 5 na yun, advance. Ayan, syempre ang kasama natin ngayon, ang ating magiging kaututang dila. Oh, may ganon. Ututang dila. Yes. Mga alalim Ano nga yan? Hindi, mga mananalig. Ano pinagbababasa mo? Ano utang dila na naman yan? Yun, gusto nyo na yun. Ano gimmick yan? Ano pinagpapanood mo sa YouTube nila? Wala lang kasi nakaputi ako ngayon. So, yun. Si attorney, ang nag-iisang attorney Pogi, syempre. Dito yun, pinanganak. Oo, dito yung branding na yan. Oo. Si Pwede attorney rin Mayor Pogi. Pogi yan. May chance. Correct. Meron na. Okay. Yan, si attorney Pogi, si attorney Mark Tolentino. Ay, hello. Attorney, magandang araw. Magandang araw, attorney. Sige, pag-usapan na natin kandidatura mo. Huwag na yung topic na yun. Okay na yun. Yung pag-uusapan natin, yung obligation at yung karapatan ng mag-asawa. Akala ko, Husband obligasyon na and ng wife. mayor mag-usap. Agad-agad. Kung sakasakali, saan ba yung saan yung, kung sakasakali lang, anong probinsya? Registered voter ako sa province namin sa Mindanao. In Agusan del Norte. Sa Abusan. Yes. Hindi pa tayo nakakarating. Hindi pa. Nagpa-register kasi ako Pagka doon eh. mayor na si attorney. Oo. Pwede na tayo magpa-sponsor. Wala pa sa usapan namin yan. Talaga? Yes, sir. Pero kaya ba si wife, if ever? Yan, ha? Kung anong desisyon natin, support lang siya eh. Support siya. Bakit lumabas yung ganon? Bakit lumabas yung Usapan na yan. patungkol doon sa pagtakbo mo sa Agusan del Norte? Del Norte. Nasama lang yan because sinabi ko na I will go back to my province and run. Run sa fun run kasi may fun run doon sa amin eh. Lumuwi talaga ako doon. I ran for 21 kilometers. Pero kasi, attorney, hindi lalabas yung ganyang issue kung walang clamor eh. Walang, yes. Walang taong may gustong tumakbo ka. Correct. Walang Walang taong may gustong nagpupush. maglingkod ka. So, Correct. ibig sabihin, may clamor eh. Then, May calling. Nung tinanong ako, sinabi ko lang, I'm open for any possibilities. Yun yung sinabi ko. Kung sakasakali ba, ano ba gusto mong baguhin sa Agusan del Norte? Oo, may mga dapat. Wala na, basta may issue tayo dyan. Wag mo na ngayon. Wag mo na ngayon. Ayaw talaga magsalita. Wag mo na ngayon. Tikom pa, tikom. Pero sa mga survey, ako yung nangunguna ngayon. Wow! Oh. Maganda yan.
Yes, yes. Para hindi naman para, alam mo, may mga viewers tayo dyan sa yeah. Agusan del Correct. Norte, ha? Tama. Kapag Malay ito, nyo. may nakikinig sa atin or Yung program natin, abot sa Butuan City. Mga 30 minutes, 20 minutes lang from my malapit hometown. lang. Yes. Wow, malapit. why not? Diba? Alams na. Ano bang magandang makita sa Agusan del Norte? Yes, ano ba mga tourist spots? Ngayon, ganyan? nagde-develop pa lang. So, kaumpisa pa lang yung may mga malls, bago pa lang yun. Doon. Teka muna, mali pala yung tanong ko. Ano ang masarap sa Agusan del Norte? Correct, yung pagkain. lechon. Masarap yung lechon doon. Yung lasang lechon dito sa Manila, ang layo sa amin. Pero attorney, may yung- sasabihin kami sa iyo, hindi kami naniniwala. Oo, I will bring. Yeah! recorded. Ito gusto ko kay attorney, masyadong manifesto eh. Masyadong pikon, mapagpapon to eh. Okay, maganda po ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Nabanggit na kanina? Ito, hindi ko alam kung merong kinalaman si Bien dito. Wala pa. Sinagot agad. Wala pa. Okay, mga Baka pag-uusapan ma-issue po din ako natin. yun eh. Ayan na, nakalagay na. Rights and obligations of husband and wife. Yes. Wow. Maraming nagtatanong ng ganyan. Ang lalim yun. Oo. Actually, if you read the text, rights and obligations of husband and wife, parang simple. No. But in law, malalim yun. Kasi may tinatawag na internal aspect of the obligations and rights. May tinatawag na external aspect. Internal, Internal and external. Yung internal aspect, it means hindi dapat makialam ang batas natin. Kasi that's a private issue na mag-asawa. So, hindi makialam. Like yung obligation to love, obligation na anong mga schedule nila for sexual relationship, hindi na makialam yung, Pero yung batas noon. if love becomes an obligation, something is wrong. Yes. Correct. Totoo yun. Yeah, that's why for example, kung yung asawa mo, wala lang pagmamahal sa'yo, hindi mo pwede siyang idemanda asking the court to compel your wife to love you To love again. Kasi that's an internal aspect ng obligations and rights ng mag-asawa. But ito namang tinatawag na external aspect, doon na pasok ang batas. Okay. Like for example, yung custody, yung Yes. support, yung Yung right, provision, tama. yung mga ganyan, yung validity ng Of marriage, marriage, o ganun. yes. Doon na pasok ang tinatawag na batas about sa family law. Okay, yun yan. Ang mga common relationship ng mag-asawa, yung tinatawag na rights and obligation, number one is to live together. Okay. So, when you say to live together, magsasama bilang mag-asawa. Bilang mag-asawa. Yes. Okay. Okay. Yun una. Linawin natin, attorney ha, kasi medyo delikado mga Maraming- pananalita ngayon sa mga panahon na to. Oo, ha? baka Pag yung mag-asawa, gusto yung sama lang eh. lalaki at And babae. Yes. Linawin natin Oh, yan, yeah. ha? Okay, Then- lalaki at saka babae. Hindi lang ganon. Kailangan mo say mag-asawa, kasal. Kasal. Kasi Pag kinasal, asawa. lalaki and at saka babae. babae. Okay. O yun yan. Living together as husband and wife, ito ang tinatawag na cohabitation. Okay. Yung another way is to render mutual love, respect, and loyal. You should be loyal to each other. Okay. Fidelity. Tama. Okay. Saan yun? Pumapasok ba yung batas doon? External ba yun o internal? Yung fidelity, pasok na. Kasi Pasok, oo. kung you're unfaithful, pasok na yung kaso ng adultery, Concubinage. pasok na doon. Oo. Okay. Yung obligation to Walang alam give mo, ah. to give mutual na. help. May issue ako dyan. The obligation to give tinatawag na mutual help and support. So may obligation sila na to support each other. Yun yan. Okay. Alam ko medyo malalim, pero umpisahan muna natin siguro ladies first. Oh? Ano Correct. muna yung obligasyon ng lalaki? ladies first Oo, ang nga, lalaki. parang balik. Lalaki muna para maano. Ano muna base sa batas, ano ang mga obligasyon ng Obligasyon lalaki dapat. sa babae? Babae hindi pamilya, Yes, iba pa yung pamilya eh. Ano yung mga obligasyon ng lalaki? Lalaki sa babae. Yung obligation kasi same lang. Ano obligation ni husband, yun din ang obligation ni wife. Okay. Pag obligation ni husband yun, right yan ni wife. Kung obligation ni wife yan, right yan ni husband. Ulitin natin. Attorney, magbigay tayo Ulit. ng- Example, para mas Okay, malinaw. yung sinasabi ko, for example, the obligation to love, Okay. respect, and to be loyal. Kung obligation yan ni husband, right yan Right ni naman wife. na matanggap ng Okay. The wife. right to parang receive it, enjoy it. Yes. Kung obligation naman ni wife yon, right yan ni husband. So same lang yung obligation and rights ng dalawa. Equal pa rin. Equal lang. So, obligasyon na mahalin siya. Oh yes, parang ganon. But when you say cohabitation kasi, very clear yan, yung malabo yung batas ng cohabitation. Kasi when you say cohabitation, yung unang obligation na mag-asawa. When you say cohabitation, to live together. To live It together. means, hindi mo pwedeng palayasin ang asawa mo.
Oo. Hindi mo pwede siya idemanda ng trespassing. Kahit na pangalan mo yung bahay na yan. For example, you're the lalaki. Lalaki ka. Sa'yo ipinangalan. Yung bahay na yan, nakapangalan sa'yo. Kasi mana yan ng magulang mo. Sa'yo. Hindi mo pwedeng palayasin ang asawa mo. Kasi you have the obligation, you also have the right to live together. It means hindi mo pwedeng palayasin ang asawa mo. The right to live together. Together. Ibig sabihin, sinasabi ng batas na kailangan kayong bilang mag-asawa, magkasama kayo sa isang bahay. Yes. It means kung ayaw mo na sa asawa mo, hindi mo pwede siyang idemanda ng illegal trespassing. Dahil ayaw mo lang. Yes, Dahil kasi ayaw mo na. right yan ng asawa to live there as your conjugal dwelling. And hindi mo rin siya pwedeng palayasin. Hindi mo pwedeng palayasin. But yung batas natin, yung 9262, kahit na pangalan yon ni lalaki, pwedeng palayasin si lalaki. Under RA 9262, if may protection order. Kasi that is the feminist side ng batas. Okay. And unfortunately, wala pang panglalaki Kaya na nga, yun nga, counterpart. question ko dyan On sa the other RA hand. 9262 na yan eh. Yun yan. Diba? Battered yan, diba? Yung mga Oo, battered. parang Bakit? ganun. May battered husband naman ah. Yun say, Meron na, meron. yung Ako nga, may nakilala ko last week eh. Hindi ko akalain. Laki-laki ng katawan. Battered husband naman siya. when you say cohabitation, kasama din doon yung sexual relationship ng mag-asawa. Okay. When you say sexual relationship, normal circumstance. It means hindi pwedeng pilitin. Kasi may tinatawag na marital rape. Yes. Yun say, Correct. when you say, Napanood ko na sa pelikula yan. Oo. yung, when you say marital rape, pwedeng idemanda ni wife ang kanyang husband Oo. ng rape. Okay? Pero pwede bang yung babae naman, yung lalaki naman na magdemanda pag... O parang walang ganun. Walang ganun. Walang marital ganun. Sabi rape. ko Din, na. wala I din. cannot Gusto explain. women, no? Wala na Actually, there is a possibility na yung biktima ang lalaki. But I cannot explain it in detail kasi parang may bastos. And I don't know kung pwede ba sa Hindi na, TV. huwag na, tsaka na lang. Okay. Okay. Pag nag-commercial tayo. Ganun yan. So, yun yan. So, kasi ang sabi ng batas, you the husband, you do not own the body of your wife. Okay. It means there is a Malinaw yan, possibility na may marital rape. You Marital do rape not yan. It own. means hindi yan right ni wife. Kahit ayaw ni wife, hindi mo pwedeng pipilitin. So, walang obligasyon na pumapasok dyan? Walang obligasyon na pumapasok dyan pagka niyayaya ka nung asawa, nung lalaki. Walang obligasyon na papasok dyan. Obligation yan na they have sexual relationship. Oo. But Pero in kailangan gusto ng pareho. Kailangan under free will. Well, hindi pa pwede na may force. Kasi pag may force, pasok na yung marital rape. Oh, yun yan. Pag may force, pag Pag may may force. force. Pero pag may pangangailangan yung lalaki, pwede ba siyang magdemanda? For example, kinasal sila ng 2014. Hindi pa sila nagsisiping, 2017 na. Pwede mag-file ng kaso si lalaki, but hindi criminal. Pwede siya mag-file ng kaso on the ground na may psychological problem ang bae. Psychological. Or may problema sa parang tinatawag na failure to consummate the Naku, marriage. pero paano naman yun, attorney? Patutunayan na naman yung psychological Papatunayan. naman yan. Oo, Kaya talaga papatunayan. naman check ang yun. doktor dyan. Ganon. Another is tinatawag na yung obligation ng mag-asawa, mutual fidelity. You say, mutual fidelity, loyal sa isa't isa. Faithful. Kasi pag hindi loyal, pasok yung adultery, Yan. o the part ng babae, Oo. o the part Or ng lalaki, concubinage naman. concubinage, or under RA 9262. Ito ang tinatawag na psychological abuse, emotional abuse. And which mas mataas ang penalty doon. Kasi pag concubinage, ang kulong doon is only 4 years, ang maximum. Unlike sa RA 9262 hanggang 12 years. So mas mataas na. It means mas may protection ang babae ngayon kaysa lalaki. Sa bago. Sa bago Sabi nila na batas. unfair daw yung adultery and concubinage. Yes, unfair ang adultery and concubinage, but because of RA 9262, Oo. unfair din on the part na ni lalaki. Oo. Di ba? Kasi Lalo na. tumaas yung Lalo na. ano. Parang gano'n. So, hindi na siya issue yung unfair yung adultery compared to concubinage because of RA 9262. Okay? So, yun yan. Match na. So, yung pala yung cohabitation. Cohabitation. Oo. Ang pinaka-common na issue dito sa mag-asawa is yung paggamit ng apelido. Yes. Apelido ni wife. Okay, apelido ni wife. Saan na Compulsory. i-change? Attorney. 1930s pa yan, nung panahon ng civil code. Okay? And in So, fact, talagang i-give up talaga yung apelido. in fact, hindi lang 1930s, sumabot pa yan nung panahon ng Kastila. But under the law, ang sabi ng batas, the wife may use the
family name of the husband. May use. May or may May. not. Parang ganun, We say attorney. may, hindi obligatory. Yes, oo. Hindi obligatory. It means... Hanggang ngayon yan. Yes. So, for example, may, Hanggang it ngayon means pwedeng gamitin niya yung apelido ni husband, pwedeng hindi niya gamitin. But pangit naman kung hindi niya gamitin kasi ang sabi ng batas, the children shall use the family name of family the husband. name. Parang It means, si lalaki, apelido niya, anak apelido niya, ikaw babae, ibang apelido mo, Parang parang iba. outcast ka. pag Outcast. ganun, oo. Pero under the passport law, iba yun sa passport law. Kasi under the passport law, for example, you are married. Okay? Naghiwalay kayo ng asawa mo. Hindi ibig sabihin na hindi mo na gamitin yung apelido ng asawa mo. Kung ginamit mo na yung apelido ng asawa mo, kung naghiwalay kayo, de facto, hindi mo na pwede, hindi pa pwede na gamitin mo na yung pagdadalaga. Kailangan mag-file ka muna ng annulment bago mo gamitin Magamit yung yung pagdadalaga dati. mo. So, hindi pa bago yung passport. Ulitin natin yan, attorney. Gusto ko maintindihan masyado yun ng mga taga-panood natin. Oo. Sabi ng batas, the wife may use the surname of the husband. Okay. It means hindi obligatory. Okay. Pero, pag ginamit na ni wife ang apelido ni husband sa kanyang passport, assuming naghiwalay sila, hindi ibig sabihin na pwede niyang baguhin anytime. Ito-drop na naman yan. Kailangan mag-file muna siya ng annulment. Annulled mo na sila. Annulled muna yung kasal nila. For Kailangan that, attorney, ma-annul hindi mo na na. babaguhin yung passport niya. Basta may annulment Pag paper. na-annulment na, pwede na baguhin. Okay. Kung walang annulment, Same processes. hindi pwedeng baguhin. Kung nagamit na niya. Unless kung hindi niya ginamit yung apelido ni husband, for example, kasal sila, pero yung ginamit niyang apelido, yung pagdadalaga niya, so walang problema yun. Pero Basta dapat ano. dire-diretso yun. O, dire-diretso yun. Eh kung paminsan-minsan gusto kong magpa-impress sa asawa ko, gusto kong gamitin yung Kung, apelido. kung nagamit na niya yung apelido niya sa passport, hindi na pwedeng baguhin. Unless may annulment. Ay, ano yun? Oh, ganun Ay, yan. wait. So pagka nagdesisyon ka na wag gamitin, apelido ng babae gagamitin dahil nagdesisyon ka, sabi nga, privilege. Oo. At sa passport nakalagay doon na apelido mo, at ngayon, desidido ka na gamitin ang apelido ng asawa mo, annulment mo na? Annulment mo na. Ay, ganun? Oh, ganun yan. So it means, mas mabuti pala, gamitin mo Umpisa na. pa lang, on the first gamitin mo day. na. Yung pagdadalaga na lang. Di ba? Kasi pagdadalaga yung gagamiting apelido, kung magpakasal sila, pwede pa rin gamitin yung pagdalaga niya. Pero kung binago niya yung passport niya, hindi na pwedeng, then naghiwalay sila, kailangan mo na ng annulment. Annulment. That's why it's not obligatory. Oo, attorney. ganoon. Hindi, para ano, wala nang kuskus balungos, gamitin mo na lang. Yung ano, Yung pangalan nung asawa mo. kung naghiwalay kayo, Yun lang, pag naghiwalay. Hindi Kasi na pwede. kailangan ng annulment Annulment paper. Hindi, magulo pagka ginamit mo yung sayo at sooner or later, to become part of the family, ikikerry mo yung apelido ng lalaki, tapos mamumroblema ka doon sa passport mo at kailangan ng annulment pa. Oh, ganon. Eh di might as well, gamitin mo na on the first day para wala nang... Siguro pero yun ganon, ang... pero Hindi, ganon. ang mas maganda siguro, wag na kayo maghiwalay. Diba? Para wala na kayong problema. Oo, pero Annulment, ganon. Ganyan na annulment. palagi ng mga Wala tono lang. mo ngayon. Hiwalay. in love yan. Wala. Wala. Pero ito, attorney, kasi di ba may mga gumagamit lalo na pagdating sa mga personalities, mga Oh, yes. celebrities, na yung dalaga at saka yung apelido ng husband nila yung ginagamit nila, oh, na ganon. may hyphen lang. Pwedeng ganon. So yung ganon, pwede naman yun. O, pwedeng walang problema ganon. Pero pagdating sa passport, kailangan yung sa asawa na yung gagamitin Hindi mo. kasi yung Hindi. middle name kasi, yung kunyari Dennis Antenor. Tapos yung asawa ko, yung apelido niya kasi Paraan eh. Oh. So, Renee Rose P. Antenor. Antenor. P lang yun, pero pinaiksi lang naman yun. Inelaborate Pero lang pag niya. hahabaan mo Oh. yun, it's Renee Rose Paraan Antenor pa rin Antenor, yun. parang ganon. Nandun pa Kasi- rin yun. Ganon yan. Oo. Pero assuming assuming, di naman sana, naghiwalay. Hindi na. assuming, Forever assuming. na yun. Yun Assuming. ang totoo may forever. Assuming. Assuming lang. Assuming yan. Okay. Hindi pa pwede niyang ibalik yung apelido niya sa pagdalaga. Kasi Hindi ginamit na. na niya. Kasi nagamit na niya yung apelido mo eh. nagamit Annulment na eh. mo na. Bago niya mabago. Pero what I mean, attorney, is yung kunwari, kagaya nga ng mga celebrities na lumalabas sa TV, ganyan. Tapos ginagamit nila, like yung, ano nga ba apelido ni Ding Dong? Basta Abansado. yun.
Hindi, may Dante. mga tao Okay lang naman yun, na for public parang, use lang. parang alias. Oo. O parang screen name, pwede So, naman ganun. Wala namang problema walang doon. problema ganun. Okay. Oo, kasi yung iba ganun. Ayaw nilang kalimutan ng audience nila, yung pangalan nila nung dalaga sila. Kaya ini-elaborate pa rin nila Oo, parang ganun. yung apelido. So another issue kasi sa obligation ng mag-asawa, itong obligation with respect sa support. Correct, oo. When we say support kasi, Mahabang usapan. when we say support, kung ang lalaki may obligation to give support to the wife, ang wife may obligation to give support to the husband. Joint ang support. Okay, so pag-usapan natin Give and take din yan. ano yung form of support. Anong mga klaseng support Oo, ba yan? Pwedeng, magkaiba yun, attorney, no? Yes, Yung- yes, yes. Maraming klaseng ang support. turing yan, ng diba? batas sa lalaki, babae, pag nag-support, Yes, yes, magkaiba. yes. no? Magkakaiba. Okay. Lalaki muna. Okay. Kung ang lalaki hindi nagbibigay ng support ni babae, may criminal liability. Under RA 9262. Ito ang tinatawag na economic abuse. Okay. Okay. Pag sinabing yung support, pera ba itong pinag-uusapan Financial. natin? Support kasi is so broad. Yes, Kasama exactly. ang Emotional? kasama ang financial, kasama ang emotional, kasama ang psychological and spiritual. Spiritual. So it means hindi lang walang formula ang support. Yung say walang formula, assuming yung income mo is 20,000, hindi ibig sabihin na 50% ng income mo kay sa asawa mo. Oh, kasi there is no formula of support kasi depende yan sa income ng may obligation to give support and depende din yan sa needs ng tatanggap ng support. So there's okay. no formula. O, ganun Nagbabago yan. yan doon. But kung si lalaki hindi nagbibigay ng support, there's criminal liability. But si babae hindi nagbibigay ng support, there's only civil liability. Nay! Ba't ganon? Civil liability. Oo, ganun yan. Bakit? Ba't ganun, Teka muna, attorney? Parang ano, Pag lalaki, Hindi pantay. criminal liability. oo, pero pag criminal Bakit babae, yung civil lang. Civil lang. Because of RA 9262. Republic Act 9262, pag si lalaki hindi nagbibigay ng support ni babae, there's already, ang tawag doon, economic abuse. Economic kasi may Oh, financial na oh, kasama ganun yan. Ah. So, kasama doon. So, may criminal liability. Anong doon? Anong wisdom doon na attorney? Bakit sinabi ng batas yun? na, I don't know with that Republic Act 9262. That's why kailangan na may batas din about sa men. Kasi hindi ko Proposal alam, ngayon, may bill na ngayon, but I don't know kung ma-approve na yun. Kasi yung nung panahon na yon, nung ginawa siguro yung batas noon, kasi ang buhay ng 70s to 80s, medyo yung babae medyo lugi eh. Lugi. Oo, Pero ngayon correct. hindi na eh. 'Di ba? kasi kaya Parang na. equal na. Oh, kaya yeah. na rin kasi ng babae yung ginagawa ng lalaki. Oo, saka hindi. ngayon. Sa mundo ng computer world, internet world, Yes. kahit kapapanganak pa lang ng babae, pwede na siya Pwede siya magtrabaho ulit. So you don't have to be in the office every day. Paparehas ng lalaki. Oh, yes. Yes, Paparehas ng oo. lalaki. Yung sa trabaho, the issue. Yes, trabaho. Kasi when say trabaho, ang tanong dyan, if you are a male, a female, Oo. gusto kang magtrabaho, kailangan ba ng consent ni lalaki? Oh, yan. O ganun yun eh. Oo. Okay. Sabi ng batas, the wife may engage into a business, profession, without the consent ni Without lalaki. the consent. Without. It means, hindi kailangan ng consent ni lalaki. Except, but ang lalaki pala, may right to oppose. On valid, serious, and moral grounds. Ay, good luck. Oh, what's that? For example, yung Good luck asawa na lang. mo, gusto niya mag-work as escort girl. Ah. O ganun. Pwede i-oppose niya. Kasi Moral na yun. we are talking here of morality, Morality, and correct. family stability. So pwede i-oppose niya. Hindi ko alam yung escort, attorney. Ipaliwanag mo. Basta yung escort. Alam na, Example. Oh. Drop name. Oo, kaya ganun. Okay. So it means, yung lalaki may right to oppose. Ganon din ba sa lalaki? Kung merong gusto ring mag-escort ng lalaki, Oo. meron bang right Pwede rin din ba yung babae? pwede rin ba mag-oppose sa babae? Mag-oppose? Pwede rin. Pwede rin. Oh, basta on valid, serious, and moral, Moral. grounds. So may morality issue So, dyan. paano mo i-establish yun, attorney? Paano yung... Kailangan yung work. If your work will affect the stability of the family, pwede mag-oppose yung other party. Ganun yan. But ang problema dito, for example, you are the husband. Ayaw mong patrabahuin yung asawa mo. Okay. Correct. To oo. make it sure that yung asawa mo is super dependent on you, you will be criminally liable. Economic abuse yan. Under RA 9262, Kahit na napuprovide na ng lalaki ang lahat ng pangangailangan ng babae. yes. If yung babae gustong mag-work,
tapos ayaw mo, without any reason at all, ayaw mo lang, you will be... Gusto ko, nalagay ko doon, gusto ko mag-focus ka sa anak ko, mag-focus ka sa akin, mag-focus ka sa bahay, mag-focus ka sa amin. If there is no justifiable reason and your purpose is to make it appear and to make it sure, assure mo na yung babae, yung wife mo is super 100% dependent on you, you will be criminally liable. Kasi parang tinanggalan mo siya ng karapatan. Karapatan. Basta, gusto ni babae. Pero kung gusto naman ni babae na sa bahay lang, di walang problema. Pero if yung babae gusto mag-work, tapos ayaw mo, wala kang reason, ayaw mo lang, you will be criminally liable. Parang sinabi niyo, kasi yung mga barkada ko, yung mga asawa nila, nasa bahay lang. Dapat ikaw ganun din. Ganun. Saka, pwede ko ba sabihin doon na, hindi naman kita ginugutom Oo, ganun. Okay naman yung bahay mo, maganda naman, nakakapunta ka pa ng Ang issue South kasi Korea. diyan, ang issue kasi diyan, South Korea talaga. ang issue kasi diyan, pupunta pa tayo, kung Kakain pa tayo ng gusto lechon. ang babae gusto mag-work tapos ayaw mo. Kung gusto naman ni babae sa bahay lang, di walang problema. Ang issue diyan, kung gusto ni babae mag-work tapos ayaw mong payagan without walang reason at all, ayun, doon pasok ang economic abuse. Ano yung mga rason ano yung mga pwedeng rason ng lalaki para hindi makapag-trabaho yung babae? For example, nag-usap silang dalawa na yung trabaho ni babae is purely for management sa bahay, household work. May kasulatan bang kailangan na Hindi gano'n? kailangan yun. So may agreement. Basta may agreement lang ng dalawa. Assuming may agreement na gano'n, tapos si babae gusto mag-work. Gano'n. So pwede mong i-oppose kasi nag-usap tayo eh. Gano'n. O yung babae mag-work ang layo. 5 hours drive sa province. Baka sa EDSA dumadaan. Gano'n. Bakit? Doon lang naman ako sa Makati. Sa EDSA ako And it dumaan. may 5 affect hours. the stability ng family. Pwede yan. Or yung moral issue. Sabi ko, escort girl, parang gano'n. So, pwedeng i-object ni lalaki based on moral grounds. Gano'n. Kung obligasyon ng lalaki na mag-provide sa pamilya when it comes to financial, especially. Obligasyon din ba ng babae na mag-provide din financially sa kanyang pamilya. family? Yung right ba yun? Equal ba yun? Equal ba yung, Yes. yung right na yun ng pagbibigay ng... Kasi sabi sa batas, magpo-provide ako, dapat tayo, di ba? Dapat parehas tayo. Dapat kung kalahati yung kinikita ko ng kunyari pumayag na ako na magtrabaho ka, at kulang yung pera na sinusweldo ko, at maliit yung sinusweldo mo, at may mga paraan naman ako para gumanda yung trabaho mo, ayaw mo lang. Ayaw mo lang umalis dun sa trabaho mo. Pwede ko bang idemanda tong asawa ko dahil matigas ang ulo, dahil hindi siya makapag-provide at yung stability ng pamilya namin ay medyo nasi-shaken na. Okay. Pero bago mo sagutin yan, Okay. bago mo sagutin yan at pagkatapos na magising ni Frank, magbabalik po ang Kumpletos Regados. Diyan lang po kayo. Pag-uusapan po natin ang Labor Standards Law. Dito tayo sa hours of work. Ang minimum hours of work is 8 hours. Habang nagsasama sila, nagkaroon ng epekto sa akin at sa mga anak ko. Kaya siguro iniwan niya at nag-wish yung lalaki na hindi mapunta sa kanya yung bangkay. Yung lalaki maging liable ng concubinage. Kasi nagsasama sila bilang mag-asawa ng kanyang kabit. Magandang araw po sa inyong lahat. So, sabihin natin dun sa isang place. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Kumpletos Regados.